Crush ako ni Harvey, crush ako ni Harvey. May kakambal pang tono ang naglalarong iyon sa isipan ni Analo habang pababa ng jeepney. Isa si Harvey sa mga pinakagwapo niyang kaklase. Ang buong barkada nga niya ay may crush sa binata. At kanina, nagipit si Harvey ng love letter sa libro niya. Kung hindi nga lang nakakahiya sa mga kapwa pasahero, kanina pa sana binuklat ni Analo ang sulat. Kung bakit naman kasi nadiskubre lang niya iyon nang buklatin ang ipamamasahing 5 pisong papel na inipit sa libro. Napakainit ng panahon. Palibhasa ay tanghaling tapat na kaya tirik na tirik ang araw. Binuksan muna ni Analo ang dalang payong bago nakuhang tumawid sa kalsada. Tila mayroong kakaiba. Iyon ang napuna ni Analo habang tumatawid. At the same time, para ding may mga matang nakatingin sa kanya. Makakabila ng kalye, nalukot ang mukha ni Analo nang makita ang mga nakaharang sa daraanan. Iyon ang kakaiba. Nang pumasok siya kaninang umaga, malinis na malinis pa ang daang nakapagitan sa clusters ng mga low-cost condominium units at ng gasolinahan. Ngayon ay makikita na roon ang mataas na patas ng mga hollow blocks, kabilya, graba at buhangin. Nakahambalang din ang isang cement mixer, jackhammer, at ang mga construction workers na kasalukuyang nakaupo sa sidewalk at kumakain ng tanghalian. Nanlulumo at naiinis na kumaliwa na lamang si Analo sa isa pang daan. Ngunit bago iyon, inilibot muna niya ang mga mata sa paligid. Wala naman siyang napunang tao na nagmamasid. Ngunit kanina ay parang ibig manindig ng mga balahibo niya sa bato. Hindi alam ni Analo kung para saan ang mga construction materials at equipment na nakita. Mula nang magkaisip siya ay nanatiling walang bakod ang bagong lipunan condominium. Sanay na siyang binabati ng mabababang halaman na may friendly at dilaw na mga bulaklak sa uniform garden beds na estratehikong nakalagay sa bawat kanto ng condominium clusters. Pagtapat ni Analo sa ikalawang cluster, isang Labrador puppy na kulay tsokolate ang humarang sa daraanan, tinahulan siya. Bigla niyang naalala ang kwento ng kanyang lola na kagat lang daw ng tuta ang ikinamatay ng ama ni Gize, na si Fernando Poy, Deathsay, takot siyang napahinto sa paglalakad. Ang ganda sana ng tuta, coffee brown ang mga mata, ang balahibo ay dikit sa balat, pino na tila babagong mauve na Bermuda grass. May leash na kadena na gawa sa translucent plastic. Lumabas mula sa pintong katapat ng aso ang isang marahil ay 8 taong gulang na batang lalaki, ngumunguya ng chocolates, base sa supot ng Hershey's Kisses na bitbit. Choco, stop, tawag ng bata sa aso. Nang magpatuloy sa pagkahol ang tuta, hinagilap ng bata ang dulo ng leash, hinila iyon at pagkatapos ay kinarga na ang alaga. Saka pa lamang huminto sa pagkahol ang tuta. Umiti ang bata kay Analo. Gwapo pala ang batang lalaki. Nakita ni Analo na nangangalahati pa lamang sa pagtubo ang 2 incisors nitong katabi ng 2 pangil sa itaas. Nakasingit sa mga pagitan ng ngipin ang kinakaing tsokolete. Sorry, Miss Cute, nakawala sa hawak tong si Choco. Nagandahan yata siya ang tuta ko kaya kahinarang. Lokong bata ito, ah. Nagsisimula palang umangat ang height sa lupa, marunong ng mambola ng babae, sa isip-isip ni Analo. Sinungitan niya ang bata. Ikulong mo ang tuta mo at nang hindi nakakaabala sa mga nagdaraan. Mamaya mo, makakagat piyan. Hindi man lang natinag ang bata ng katarayan niya, sa pagtataka ni Analo. May turok naman si Choco ng anti-rabies. At hindi rin siya nangangagat ng tao, paliwanag ng bata at nagkibit balikat. Okay lang na mataray ka, maganda ka naman eh. At para hindi ka na magalit. Dumukot ang bata sa hawak na supot, pagkatapos ay iniabot sa kanya ang 3 piraso ng kisses. Regalo ko siyo. Kunin mo na, please, anito nang nanatiling nakatingin lang si Analo sa kamay nitong nakalahad at nakakunot noo. Muling umangat ang tingin ni Analo sa mukha ng bata. Tila nagsusumamo ang deepset at bilugan nitong mga mata. Bahagya pang nakalabi ang mapula at mahugis na mga labi. I'm Roy Rafael Villaruz. Kasi ang nickname ko pero gusto ko, Rafael ang itawag mo skin. Mas pang-mature na kasi ang Rafael kaysa Hilsi, wika ng bata na nananatiling nakalahad ang palad na may 3 chocolate. Kilala mo na ako kaya pwede mo nang kunin ang chocolates. Tinuruan ka rin ba ng mommy mo na huwag kukuha ng candies mula sa strangers? Napangiti si Analo, naaaliw na sa matabil na bata. Kinuha niya ang iniaabot ni Rafael. Thank you, Rafael.
Analo Trinidad naman ako. Lalong lumuwang ang pagkakangiti ng bata. An ang itatawag ko siya. Nakarinig sila ng tinig babae na tumatawag kay Rafael, nagmumula sa loob ng unit na pinanggalingan kanina ng bata. Sumagot naman si Rafael ng isang malakas na, "Nandyan na po." Nagsimula ng muling humakbang si Analo. CJ, Rafael. Thank you uli rito sa chocolates. Kumaway naman ang bata. You're welcome. Bye, Annie. Refrigerator agad ang tinungo ni Analo nang makapanhik sa kanilang unit na nasa ikalawang palapag ng kondominium. Sa sobrang init ng panahon, nadisporma na ang mga kisses chocolate sa kamay. Sa gutom at uhaw na nararamdaman, hindi na niya nakuha pang magpalit ng suot na school uniform. Matapos hugasan ang nanlalagkit na mga kamay, ipinaghain na niya agad ang sarili. Katulad ng madalas mangyari, malamig ang kanin at ulam ni Analo. Umaga pa kasi niluluto ng mommy niya ang pagkain bago umalis ng bahay. Dapat ay initin muna niya kahit ang ulam na adobong manok. Ngunit talagang gutom na siya. Ganoon na ang buhay ni Analo mula pa noong grade 6. Dati ay may maid sila. Kahit may trabaho rin noon ang mommy, at least, may nakakasama siya sa bahay kapag wala ito at ang daddy. Subalit nagbago ang lahat pagtuntong ni Analo sa ika-12 kaarawan. Hinintay lang ng ama na matapos ang birthday niya, at kinabukasan ay bitbit na ang malaking maleta at umalis ng kanilang unit. Hindi na nakita ni Analo ang ama mula noon. Mula rin noon, tuwing umaga, nakikita ni Analo na namumugto ang mga mata ng mommy. Gabi-gabing naririnig niya ang impit nitong mga pagyak. Palagi na ring natutulala. Hanggang isang araw ay nabalitaan niyang nagbitiw na ang ina sa opisinang pinapasukan bilang department secretary. Forced resignation. Parang noon lang namulat si Anlo sa tunay nilang sitwasyon. Gabi-gabi na rin siyang umiiyak dahil doon. Wala siyang ibang masulingan maliban sa Diyos. Umiiyak siya tuwing mag-isa na lamang sa silid at taimtim na nananalangin sa Diyos na buksan ang mga mata ng mommy. Natulungan sila nito sa kanilang kinakaharap na problema. Maging ang pastor sa kanilang simbahan ay nahingahan na ni Analo ng kanilang problemang magina. Tinulungan siyang manalangin at kinausap din ang mommy niya. Dahil doon ay tila naman nagising ang mommy ni Analo. Hindi na ito pumasok pa sa isang 8-to-5 job. Bagkus ay naging dealer na lamang ng mga beauty products, nag-ahente ng insurance at educational plans, at nagpahulugan ng mga appliances sa mga kakilala. At nitong huli ay nagtitinda na rin ng mga alahas. Mula noon ay hindi na nakalimot si Analo na magpasalamat sa Diyos araw-araw. Itinuturing niyang milagro ang pagbabago sa mommy. Subalit minsan, may mga gabi pa ring naririnig niya ang impit nitong pagyak. Gumagawa na si Analo ng homework sa ibabaw ng mesa sa komedor nang dumating ang mommy. Sinalubong niya ito at humalik sa pisngi. Nag-lunch na kayo, Jinfe? Nag-late snack ako kanina, anak. Saglit niyang pinagmasdan ang mukha ng ina bago pumunta sa kusina. Hanggang ngayon, wala siyang maisip na dahilan upang iwan ng daddy ang mommy. Mabait na ina at asawa ang mommy niya, maunawain at maganda pa. Ininit ni Anlo ang natitirang adobo sa kaserola at inilagay sa warm bee ang rice cooker. Naglagay na rin siya ng pinggan at pitsel ng malamig na tubig sa dining table. Nang lumabas ang mommy niya ng silid ay nakapagpalit na ng pambahay. Naihain na rin niya ang kanin at ulam sa mesa. Kumain na kayo, Jive, tawag ni Analo. Napangiti ang ina nang makita ang nakahain. Salamat, anak. Habang kumakain ang mommy ay binalikan ni Analo ang kanyang homework. Hindi upang gawin kundi upang ipatong ang kanyang mga braso at baba sa mga bukas na libro at notebooks. Kakaunti lang kasi ang mga pagkakataong nakakausap niya ang ina dahil palagi itong abala sa pagkita ng pera upang mabuhay sila. Hanga nga si Analo sa ina. Natapos na nitong hulugan ang kanyang college educational plan sa sariling pagsisikap lang. Ipapasyal kita sa sa Sabado, anak. Manood tuloy tayo ng scene sa quad. Medyo malaki ang nakomisyon ko sa jewelry set na binili sa akin ng asawa ng dati kong boss. Natuwa si Analo sa narinig ngunit mabilis na nagkwenta ang isip. Babayad sila ng scene at tiyak nakakain pa sila kahit sa Jollibee lang. Kapag may nakita pang sele ang mommy ng mga bagay na kakasya sa kanya, katulad ng damit, mapapabili rin. Sa park na lang tayo mamasyal, DV, tapos magbaon tayo ng pagkain, parang picnic na rin.
Mapapanood din naman natin sa rented VHS tape ang magandang pelikula ngayon. Naudlot ang pagsubo ng ina sa tinuran niya. Saglit siyang pinagmasdan. Gusto ko lang namang hindi ka mahuli sa ginagawa ng mga kaedad mo, anak. Ayokong mapag-iwanan ka sa uso. Hayaan nyo, Didi, hihingi ako sa inyo ng pera kapag may kailangan na akong palitan sa mga gamit ko. Tumayo si Analo pagkasabi niyon at kinuha ang mga Kisses chocolates na pinalamig niya sa refrigerator kanina. Ibinigay niya ang isa sa mommy at kinain naman ang dalawa. Bigay yan ang batang nakilala ko kanina, wika niya habang umunguya. Mommy, bakit nga pala may mga construction material sa harapan ng BS? Babakuran na raw. Ginagawa kasing daanan ng mga squatters na nasa likuran. Marami na ring sidewalk vendor sa harapan na hindi basta mapaalis. Naisip ng administrator na bakuran na lang para wala nang haharaharang maninindang tumambay roon. Ilang buwan pa lang natatapos ang EDSA Revolution, para ng mga kabuting nagsulputan ang mga bahay ng squatters sa likuran ng BSK. Dati ay malawak na taniman lang iyon ng ipilipil. Sayang naman, masisira na ang magandang view ng clusters, wika ni Analo. Wala tayong magagawa, marami na rin kasing nangyaring nakawan dyan sa bandang unahan. Baka nga sa susunod, kailangan na ring magsuot ng gi ang mga residente rito para lang masala ang mga taong pumapasok. Nang ligpitin ng ina ang pinagkainan, 3:00 na ng hapon, ayon sa relong nakasabit sa dingding. Dumaan muna si Analo sa comfort room kaya hindi nakasabay ang barkada sa pagbaba sa kantin ng mag-recess. Inayos muna niya ang buhok at nagpahid ng pulbos sa mukha bago bumaba ng hagdan. Bumagal ang kanyang mga hakbang nang makitang tila naghihintay sa paanan yon si Harvey. Nakatingala ang binata sa kanya. Hi, maluwang ang ngiting bati ni Harvey. Sabay na tayong pumunta sa kantin. Nakadama agad si Analo ng pinaghalong kilig at kaba. CJ, nabasa mo na ba yung note na inilagay ko sa chemistry textbook mo? Tanong ni Harvey nang magkaagapay na silang naglalakad. Kiming tumango si Analo. Ano nang sagot mo? Nabawasan ang kilig ni Analo. Kabibigay lang sa kanya ng love letter, sagot na agad ang hinihingi. Kailangan bang may sagot na agad? Of course. Si Dave nga at si Caroline, oras lang nagligawan, naging magun na agad. Pasimple siyang napabuga ng hangin. Ang lagay pa lang iyon, mas matagal pa sila dahil malapit ng mag-isang araw ang itinagal ng pagbibigay nito ng love letter sa kanya. Hindi ko pa alam ang isasagot ko siya, anya. Nabura ang ngiti ni Harvey. Bakit, wala ka man lang bang nararamdaman sa akin? Hindi ka ba natutuwa kapag nakikita mo ako? Minsan nga, nahuhuli ko pa kayong magbabarkada na sumusulyap sa akin pag akala niyong hindi ako nakatingin. Nadidismayang tiningnan ni Analo ang binata. Nga at totoo naman ang sinasabi ni Harvey, ngunit ang dating yon sa kanya ay nagyayabang, nagmamalaki. Pinili tuloy niya ang pinakaligtas na sagot. Kahit naman sa ibang cute din sa campus, ganoon kami mag-react. Tinapunan siya ni Harvey nang hindi naniniwalang tingin. Nang pumasok sila sa kantin, sa halip na pagmamalaki ang maramdaman ni Analo na makita sila ni Harvey na magkasabay ng ibang mga estudyante, tila nais na niyang itago ang mukha sa mga makakakita. Harvey, kina-baby na lang ako sasabay, wika niya bago pa man sila makarating sa counter. Nakita kasi niyang may bakante pang upuan sa mesa ng mga kabarkada. Inilibot ni Harvey ang paningin. Ang mabuti pa, sabihin mo na lang sa akin kung ano ang order mo at dalawa na tayong makikisabay sa table nila. Hintayin mo na lang ako roon, okay? Walang nagawa si Analo kundi sundin ang binata. Don't tell me na hindi mo sasabayan si Harvey, pangunguna ni Vina kay Analo nang makaupo na siya sa mesa ng mga kabarkada. Si Vina ang pinakamatangkad at pinakaseksi sa kanilang magkakabarkada. Siya ang sasabay sa atin, sagot ni Analo. Bakit parang malungkot ka? Nagtatakang puna ni Baby, ang pinakamaganda. Nagaway na ba kayo agad? Hula naman ng kulot na si Josephine. Alam nyo, guys, parang hindi na ako na-excite na maging kaon si Harvey, pagtatapat ni Analo. Animo iisa ang isip na sabay-sabay na napamulagat sa kanya ang tatlo. At bago pa makapag-usisa ay lumapit na sa kanilang table si Harvey, bit-bit ang tray ng kanilang merienda. Uwian na nang magawa ng tatlong kabarkada ni Analo na interrogate siya. Kasi naman parang naiyabangan na ako sa kanya. Alam niya namang turn off sa akin ang ganoong ugalim, paliwanag niya.
Pagyayabang na ba ang tawag doon kontra ni Vina? Nagsasabi naman ng totoo yung tao. Talaga namang lagi natin siyang tinitingnan. Hindi naman yon ang punto ko. Okay, granted ngang totoo ang napapansin niya. Ano ba naman yung sarilinin na lang niya iyon sa halip na ipangalandakan pa niya, ani Analu? Hindi naman tayo nagpapakaseryoso sa mga lalaking yan, right? Paalala ni Josephine. Si Baby ang sumagot. Right. Makipagon ka. Huwag ka lang pala lamang. Dahil sa observation ko, yang mga campus heartthrob kapag navy break ng babae, nagiging kiss and tell. Tinapunan ni Analu si Baby ng tinging nagsasabing magpatuloy ito sa sinasabi. Ganoon nga ang ginagawa ni Baby. Alam mo ba sina Dave at Caroline? Break na ngayon. Yun, ipinagkakalat ni Dave na hustler na raw humalik si Caroline. Malamang daw na marami na rin itong experience sa pakikipag-sex kaya bago pa raw siya mapikot ng isang second hand, nakipag-break na siya. Sinabyo ni Dave, nanlalaki ang mga matang hingi ni Analu ng kumpirmasyon. Si Josephine na ang sumagot. Kung mahilig sumagap ng chismis si Baby, si Josephine naman ay mahilig mag-analyze ng mga issue na nakapaloob sa mga chismis sa campus. Hindi siguro eksaktong ganoon ang pagkakasabi. Pero alam mo naman dito sa atin, pakpakyata ng jet ang nagdadala sa mga balita. Napaisip bigla si Analu sa sinabi ng mga kaibigan. Kinabukasan, may dalang sulat si Analu para kay Harvey na pasimple niyang ibinigay bago magsimula ang kanilang first period. Tumabi naman ang binata sa kanya nang tapos na ang second period. Sabay tayong pumunta sa kantin mamaya, ha, ang paalam pa. Marahan niyang tinanguan ang binata kahit nagtataka. Hindi yata naintindihan ni Harvey ang inilagay niya sa sulat. Upang hindi maging obvious sa kanyang mga kaklase, dumaan muna si Analu sa comfort room nang humudyat na ang recess. Paglabas niya ay nag-aabang na si Harvey malapit sa hagdan. Talaga bang kaibigan lang ang tingin mo, Skin? Agad nitong simula, malungkot ang anyo. Totoo namang natutuwa ako kapag nakikita kita, tugon ni Analu. Totoo ring lagi ka naming sinusulyapang magbabarkada kasi nga gwapo ka. Pero naisip ko, hindi siguro sapat yon para makipagon ako siyo. Kung makipaglapit ako sa barkada mo, makakatulong ba yon para magustuhan mo rin ako later on? Nalito bigla si Analu. Iwan ko. Pauwi na siya ay nasa isip pa rin niya ang sinabi ni Harvey. Hindi tuloy agad niya napansin nang humarang si Rafael sa dinaraanan. 2 beses nang ginagawa ng bata ang ganoon mula noong una silang magkakilala. Tuwi na ay binibigyan siya ng bite-sized chocolates. May ibibigay ulit ako siyo, may pagmamalaking anunsyo ni Rafael. Napilitan siyang huminto. Lagi ka na lang may ibinibigay sa akin, reklamo niya kunwa ngunit nakangiti. Ganon talaga ang dapat, wika ni Rafael na animo matanda. Pagkatapos ay hinawakan ang isa niyang palad at inilagay roon ang 3 maliliit na supot ng E&MS. Baka kinukupitan mo na ng pera ang mommy mo para lang maibili ako ng chocolates, wika ni Analu. Hindi yata. Masam yun, di ba? Saka, talaga lang marami kami niyan sa fridge. Oh, CJ. Thank you uli rito, ha? Sandali, pigil ni Rafael bago pa man niya muling ihakbang ang mga paa. Bakit? May diye ka na ba? Natawa si Analu. Bakit naman patyon inuusisa mo? Basta, sagutin mo na ng tanong ko, wika ng bata sa determinadong tinig. Wala. 14 pa lang ako, no di. Ngunit kung nagkataong hindi siya nakapag-isip-isip, baka ngayon ay boyfriend na niya si Harvey. Ako na lang ang gawin mong bise. Lalong natawa si Analu sa seryosong pagkakalahad ng bata. Grade 2 ka pa lang, Rafael. Ang lakas naman ng loob mo. Kahit naman bata pa ako, alam kong love kita. Kaya sige na, pumayag ka ng maging bise mo ako. Ang anyo ni Rafael ay katulad sa isang sumusumpa at nagsusumamo. Naisip ni Analu na wala naman sigurong masama kung magpasyanod sa trip ng kulit bulilit. Talaga lang sigurong maagang tinamaan si Rafael ng pagkakaroon ng crush. Pero sa isip ay pinagagalitan niya ang sarili. Magdadalaga na siya upang patulan pa niya ang mga ganoong kalokohan. Subalit nang matitigan niya ang tila nangungusap at inosenteng mga mata ni Rafael, bigla na lamang siyang napapayag. Okay, bien nakita mo lang ngayon. Napakaluwang ang naging ngiti ng bata. May dinukot ito mula sa bulsa ng suot na shorts. Sa pagkaaliw ni Analu,
Isinuot ni Rafael sa kanyang daliri ang isang plastik na singsing na kulay berde. Nakatampok doon ang mukha ni Batman. Ikikis pa kita para talagang totoo, wika pa ng bata. Natawa na naman si Analu. Ngunit yumuko siya at iniumang ang pisngi kay Rafael. Sige na nga. Subalit hindi sa pisngi niya naglanding ang maliit nitong mga labi, kundi sa mga labi niya. Binigyan ang mga iyon ng smack. Totoo ba ang itinawag sa akin ni Vina? Walang pasakalyang bungad agad ni Baby kay Analu nang mapagbuksan niya ng pinto ang kaibigan. Nasa first year college na sila. Sila ni Baby ay kapwa sa Philippine Women's University pumapasok. Food and Nutrition ang kurso ni Analu, at Hotel and Restaurant Management naman si Baby. Sina Vina at Josephine ay kapwa ni Genro ng Liberal Arts sa Isabel College. Sa kabila niyon, hindi nabawasan ang kanilang komunikasyong magkakaibigan. Regular pa rin silang nagkikita at nagtatawagan. Ninisyan ni Analu si Baby. Nahuhulaan na niya kung ano ang isinugod ng kaibigan sa bahay nila. Hindi ka pa talaga nakapaghintay bukas kahit magkikita naman tayo sa school, nanunudyo niyang wika. Hindi mo rin naisip na tumawag na lang sa telepono para hindi ka na naabala sa pagbiyahe rito. Sa Makati pa kasi nakatira si Baby. Inirapan lang siya ng kaibigan. Pumasok sa loob, nagtuloy sa sala at prenteng naupo sa sofa. Sagot ni Analu sa naunang tanong ni Baby at pasalampak na ring naupo sa katapat nitong pangisahang sofa. Namilog na naman ang mga mata ng kaibigan. You mean, sinagot mo na nga si Joy? Narinig mo ako, anyang sinabayan pa ng paggalaw ng mga balikat. Kaya finally, may first boyfriend na rin ako. Hindi na ako nahuli sa inyo ni na Josephine. Sa halip na tuwa ay pagkadismaya ang lumarawan sa mukha ni Baby. Sus mo naman, Analu, mukhang question mark ang posture ng lalaking yon. Ang itimitim pa at kasinlaki ng kay Rin Requestas ang mga mata. Ano nang nagustuhan mo sa isang yon? Tamto kong makapamintas. Mabait naman si Joy ah. Mahal mo ba? Hindi agad nakasagot si Analu. Sa mga manliligaw ko, siya ang pinakamabait, pinaka-thoughtful, at magalang pa kay mommy. Kasundo ko naman siya. Tila nababanas na sinikmatan siya ni Baby. Hindi ko tinatanong ang mga katangian niya. Ang itinatanong ko ay kung mahal mo siya. Di ba napag-aaralan naman yon? Naman, Analu Trinidad, ganyan ka na ba kadesperadang magka-boyfriend at pati hindi mo mahal ay sinagot mo? Sinasabi mo lang yan dahil kayo ni Navina, nasa high school pa lang tayo, nagka-boyfriend na, nakanguso niyang saad. Ako. Nasira na nga ang promise ko sa sarili na bago makagraduate ng high school ay magbo-boyfriend ako. Ano ba nang nangyayari siyo? Usisa ni Baby habang nakamasid sa kanya. Nagka-boyfriend man kaming tatlo, iyon ay dahil mahal namin ang mga lalaking sinagot namin. Pero kung hindi, bakit naman kami makikipagrelasyon? Kasi naman kung bakit hindi ako makagraduate sa pagkakaroon lang ng crush. Kulang na lang ay mapapadyak si Analu sa paghihimutok. Napapailing na pinagmasdan siya ng kaibigan. Tama ba ang tingin ko na pakiramdam mo sa sarili mo ay hindi normal dahil hanggang ngayon ay hindi ka pa na-in love? Tiningnan din ni Analu ang kaibigan. Hindi man niya makita ang sariling mukha, alam niyang nakalarawan doon ang pag-aalinlangan. Sa palagay mo kaya, may kinalaman doon ang pag-iwan sa amin ni Daddy kaya ako ganito. Nagkibit balikat si Baby. Siguro. Pero pwede ring hindi. Ann. Kahit abutin ka pa ng age 30 bago ka in love, ano naman? Walang mawawala siyo. Baka nga may mapala ka pang mas mabuti kung wala munang asungot sa buhay mo. You mean, asungot na pala siya ngayon si Harvey, nanunudyo ng tanong ni Analu. Mula kasi nang tanggihan niya ang panliligaw noon ni Harvey, ay kay Baby na nabaling ang pansin ng binata. At taliwas sa inakala niya, hindi naman pala mayabang si Harvey. Marami pala itong katangiang hindi niya napansin noon. Huli na para manghinayang. 3 taon nang magkasintahan ang dalawa. Sa isang banda, natutuwa na rin si Analu dahil kaibigan naman niya ang naging nobya ni Harvey. Hindi naman sa ganoon tanggi ni Baby. Ang sinasabi ko lang, pag nagka-boyfriend ka, hindi naman lagi na lang kayong naglalambingan. Paminsan-minsan ay nagtatalo rin kayo, nagkakaselosan, nagkakatampuhan. Hindi nga lang ako maaaring mag-quit sa relasyon dahil mahal ko siya. Napabuntong hininga si Analu.
Natitiyak niyang mula sa makalawa ay hindi na niya makikita sa kanila si Joy. Makikipag-break siya bukas na bukas din if you still think you're abnormal, you're not. Kahit pa nga idagdag mo hanggang ngayon, madalas ka pa ring makaramdam na parang laging may mga matang nakatingin sa iyo, wika pa ni Baby. Alam ng mga kaibigan ni Analo ang kakaibang pakiramdam niyang iyon kapag nasa labas siya ng bahay o nasa isang pampublikong lugar. Hindi na niya iniintindi ngayon ang bagay na iyon. Nananalig siyang iniingatan siya ng Diyos sa lahat ng oras. Sapat na iyon upang hindi siya kabahan tuwing mararamdaman na naman niya ang mailihim na nagmamasid sa kanya. Sa kalaunan ay nasanay na siya. Kailan kaya talaga ako magmamahal at magkaka-boyfriend? Bakit, may boyfriend ka naman na, Hindi ba't sinagot mo yung cute na batang nakatira sa unahang cluster nitong bis? Natawa si Analo sa sinabi ng kaibigan. Hanggang ngayong medyo nagmamature na ang isip ni Rafael, ay patuloy pa rin ang bata sa pagbibigay sa kanya ng kung ano-ano, chocolates, bulaklak, ballpen o panyo. Pinupuntahan pa siya sa bahay at umaakto talagang tunay na boyfriend. Hindi rin iniinda ang pangangantyaw ng mommy niya, ng inang si Rodora, na nakilala agad ni Analo isang araw matapos silang maging imagon ni Rafael at ng mga kapatid. Come to think of it, wika niyang nangingiti pa. Sa mga naging sweeters ko, wala pang nakakasapaw sa pagpapakita ng pagmamahal sa akin ni Rafael. Tuobad na hindi nagkatugma ang aming mga panahon. Kinabukasan, pagpunta nga sa kanila ni Joy, ay agad na sinabi ni Analo ang nabuong pa siya. Abot-abot ang paghingi niya ng paumanhin sa lalaki dahil sa maling desisyon. Okay lang naman sa akin kung hindi mo pa ako mahal ngayon, tugon ni Joy. Develop naman ang feelings. Handa akong maghintay hanggang sa matutuhan mo na akong mahalin. Subalit naging firm si Analo sa pagpapasya. Ayokong maging unfair sa ating dalawa, Joy. Iyon ang mangyayari kapag ipinagpatuloy pa natin ang relasyong ito. Siguro gusto ko lang talagang maranasang magka-boyfriend, kaya nagawa kong sagutin ka. But realized na hindi ko pala kayang makipagrelasyon sa hindi ko mahal. Lulugulugong nagpaalam ang lalaki. Nang ihatid ni Analo sa pintuan si Joy, ay siya namang pagdating ni Rafael. Bihis na bihis ang bata, polo shirt na checkered royal blue at light blue at itim na slacks. Masama ang tingin ni Rafael nang makasalubong si Joy, matapos makita na pinisil ng lalaki ang palad niya bago tuluyang umalis. Sino ang lalaking yon? Sita ni Rafael nang nasa kusina na sila. Kapag ang bata ang dumadalaw sa kanya, malayang nagagawa ni Analo ang mga bagay-bagay habang nag-uusap sila. Katulad na lamang ngayon na ang lulutuin para sa hapunan ang inihahanda niya. Para kang sisimba sa getop mo, wika ni Analo sa halip na sagutin ang tanong. Naghihiwa na siya ng patatas para sa lulutuing pesang isda. Boyfriend mo rin ba siya? Isang araw ko lang siyang naging boyfriend. At kanina ay nakipag-break na ako sa kanya. Matalim ang mga matang sinulyapan siya ni Rafael. Boyfriend mo na tapos, nakikipag-boyfriend ka pa sa iba. Natawa si Analo. Kung magsalita ka, para bang may seryoso tayong relasyon. Sabi ni Kuya, kapag may girlfriend na, hindi raw dapat na nanliligaw pa sa iba. Siyempre dapat, ganun din sa babae. Kapag may boyfriend ka na, hindi ka na dapat nakikipag-boyfriend sa iba. Two-timer ang tawag doon. Kahit tinatawanan lang ni Analo ang mga sinasabi ni Rafael, ay para siyang tinamaan doon. May dinukot sa bulsa si Rafael, pagkaraan ay iniaabot sa kanya ang isang kahitang gawa sa kristal. Anyan, tanong niya sa halip na kunin ang iniaabot. Inalis ni Rafael ang hawak niyang kutsilyo at ipinalit doon ang kahita. Buksan mo. Nang buksan niya ang kahita, isang silver ring ang nakita niya. Bakit mo ako binibigyan ito? Baka kasi ikinahihiya mong isuot yung unang singsing na ibinigay ko siyo, kasi plastic lang iyon. Pinagipunan kong maibili ka ng singsing na hindi ka mahihiyang isuot. Kahit gustong matawa ni Analo, sa edad nitong iyon ay talaga palang seryoso si Rafael, sa napangatawa ng relasyon sa kanya, ay hindi niya magawa. Touched siya sa pagbibigay nito ng singsing na natitiyak niyang hindi lang isang taong pinagipunan ng bata. Rafael, baka mapagalitan ka ng parents mo kapag nalaman nilang inaksaya mo sa pagbili ng singsing na ito ang savings mo. Matagal ko nang sinabi sa kanilang nag-iipon ako dahil gusto kitang maibili ng singsing. Si Daddy pa nga ang kasama kong bumili niyan. Kinuha ni Rafael ang singsing sa kahita nang hindi pa rin siya kumikilos at ito na ang nagsuot niyon sa kanyang palasingsingan.
Yan, talagang totoong mag-girlfriend na tayo dahil hindi na plastic ang singsing mo. Umakyat ang bata sa katabing kitchen chair at walang sabi-sabing binigyan ng smack ang mga labi niya. Napapailing at natatawa na si Analo nang bumaba na ito sa silya. Kailan mo ba makakalakihan ang kalokohang ito? Tanong niya. Napaseryoso siyang bigla nang makitang napalitan ng galit ang anyo ni Rafael. Hindi kalokohan ang pakikipagsyota. I love you at 3 taon na kitang love. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin ako love? Napaawang na ang bibig ni Analo sa panunumbat ng bata. Parang maiiyak na pilit namang pinipigil. Rafael, napakabata mo pa para ma-involve at isipin ang ganitong bagay. Isa pa, dalaga na ako at ikaw naman ay maliit pa. Hanggang tainga pa nga lang kita. Lalaki rin ako. At pag lumaki na ako, hindi mo na ako ikahihiyang maging boyfriend. Ipinasya ni Analo na konsultahin ang ina ng bata tungkol sa bagay na iyon. Itiniyempo niyang nasa school si Rafael nang magpunta siya sa unit ng maganak na Villaruz. Tita Rodora, nag-worry na po ako kay Rafael, sagot niya nang tanungin ng ginang ang kanyang sadya. Bakit naman? Wala akong nakikitang problema sa batang yon, anito. Inilahad ni Analo ang suot na singsing. Ibinigay niya ito sa akin, tita. And God knows kung gaano katagal niya itong pinagipunan. Ngumiti lang si Rodora. Napaka-romantic talaga ng bunso ko, manang-mana sa ama. Ganyan din ang asawa ko noong nanliligaw siya sa akin. Napaawang ang kanyang bibig. Hindi iyon ang inaasahan niyang tugon mula sa ginang. Alam namin ng daddy niya ang tungkol dyan. 2 Christmas na nagipon si Chris, bago niya nagawang bilhin yan, wika ni Rodora. Yun na nga po, Hindi po ba abnormal na lumampas na ang 3 taon at hindi pa rin nawawala ang pagkakakrush niya sa akin? He's acting na parang isang grown-up na, pakli ni Analo. Wala naman kaming nakikitang masamang epekto sa kanya. In fact, baka nga nakabuti pa iyon dahil mas mahaba ang ibinibigay niyang oras sa pag-aaral kaysa sa paglalaro. Pakiramdam kasi niya, binata na siya. Matataas din ang grades niya sa school. Mas naging observant siya at laging ang gusto niyang kausap ay iyong matatanda sa kanya. Pero, tita, hindi na niya na-enjoy ang pagiging bata niya, pakli ni Analo. Tinapik lang siya ni Rodora sa balikat. Nag-aalala kang masyado, makakalakihan din niya ang damdamin niya sa iyo. Ang totoo nga niyan, gusto naming magpasalamat sa iyo ng mister ko dahil naging motivating factor ang pagkakakrush sa iyo ni Isis para siya magsikap sa pag-aaral at maging masunurin sa amin. Gusto na raw niyang mag-mature. Binata na nga raw kasi siya, kaya dapat lang daw na hindi na siya malikot at makulit. Binuntutan pa ng ginang ng tawa ang sinabi. Hindi gumaan ang pakiramdam ni Analo nang makaalis na ng unit ng mga Villaruz. Umasa na lamang siya na kapag sumapit na si Rafael sa teenage years ay makakita na ng ibang babaeng kasing edad nitong mapagbabalingan ng pansin. Matuling lumipas ang mga araw, mga buwan at mga taon. Nakagraduate na si Analo ng college at nakapagtrabaho na rin katulad ng mga kaibigan. 2 labrador na rin ang aso ni Rafael. Namatay na ang unang Choco. Ang 2 naman ay nanakaw. Ngayon ay kulay chocolate na naman ang balat ng aso at muli ay Choco na naman ang pangalan. May mga pagkakataon pa ring nakakaramdam si Analo ng tila may mga matang nakasubaybay sa kanya. Sa maraming taong nagdaan, walang isa mang taong nagtangkang lumapit sa kanya upang akalain niyang iyon ang lihim na nakatugaygay sa kanya. Hindi na rin naman siya nag-aalala roon dahil nga nasanay na siya sa ganoong pakiramdam. At syempre, alam niyang hindi siya pababayaan ng Diyos. Wala pa rin silang balitang magina tungkol sa daddy ni Analo. Ipinasa Diyos na lamang niya ang tungkol doon. Kahit paano ay natutuwa na rin siyang makitang nakarecover na nang tuluyan ang mommy. Bumalik na ang ina sa dati, masigla, masayahin at puno ng pag-asa. Hindi na rin niya naririnig na umiiyak sa gabi. Si Rafael ay bihira nang magpakita kay Analo mula nang talampakin niya na nasasakal na siya sa pagbuntot-buntot sa kanya. Sinabi rin niya na ibaling na ng binatilyo ang damdamin sa babaeng kaedad at napapahiya na siya dahil ang akala ng ibang nakakakita sa kanila ay pumapatol siya sa isang napakabatang lalaki na sa paningin ng ibang tao ay isa siyang cradle snatcher. Ang totoo, sinabi lang naman ni Analo ang mga iyon upang magising na si Rafael. May sapat na itong isip upang maunawaan siya.
Talagang nakapagtatakang 17 na ito ay hindi pa rin na-outgrow ang damdamin sa kanya. Ayon pa kay Rafael, ito raw ang T-God's best niya. Para pangang sumusumpa habang puno ng kumbiksyong sinasabi sa kanya iyon. Hindi na lamang niya pinansin. Aaminin ni Analu na namimiss din niya ang binatilyo. Nasanay na siyang bahagi ito ng kanyang buhay. Madalas siyang kulitin, aliwin. Napaghihingahan din ng kanyang mga problema kung minsan. Bibihira nga itong magbigay ng advice sa kanya, ngunit may kakaibang katiwasayang sumasa puso tuwing naroon ang binatilyo at sinsero siyang pinakikinggan. Nagdamdam si Rafael at ngayon nga ay bihira nang pumunta kina Analu. Minsan sa 2 linggo na lamang kung magpakita. Dadalhan lang siya ng chocolates na gusto niya, pagmamasdan siya, at pagkatapos ay magpapaalam na. Kinakabahan si Analu at nawiwierdhan at the same time sa ginagawi ni Rafael. Hindi nangyari ang sinabi ng ina ng binatilyo na makakalakihan din ng anak ang damdamin sa kanya. Ngunit kahit paano ay natutuwa na rin siya mula nang i-confront niya si Rafael, dahil hindi na ito ngayon lumalapit sa kanya kapag nasa labas sila at may ibang taong nakakakita. Hanggang sa makilala ni Analu si Brendan, radiologist sa Muntinlupa Medical Center, ang ospital na pinapasukan niya bilang dietitian. Sa una pa lamang ay nagpakita na ng interes ang lalaki sa kanya. Hindi nga lumampas ang 2 buwan at nanligaw na. Sa unang pagkakataon ay hindi napintasan ng 3 barkada ni Analu si Brendan nang ipakilala niya ang lalaki 1 linggo. Go girl, sabi pa sa kanya ng mahilig mangilatis na si Josephine. Palagay ko, siya na ang God's best mo. 23 ka na, ikakasal na ako, at sina Baby at Vina ay may mga anak na. Nakatuluyan ni Baby ang una niyang manliligaw na si Harvey. 1 taon na nga ang anak ng 2. It's about time na magkaroon ka na ng isang totoong boyfriend at nang hindi ka nagtitiyaga kay Rafael. Speaking of Rafael, minsan, nagigilty ako sa ginawa kong pag-confront sa kanya. Sabi kasi ng mommy niya, naging malulungkutin na raw si Rafael. Lagi raw tahimik ngayon. Hindi na raw gaanong nakikipag-usap sa kanila at bihira na ring lumalabas ng bahay. Pero lalo raw nitong isinubsob ang sarili sa pag-aaral. Hindi kaya makasama sa kanya na bigla na lang siyang naging introvert, nag-aalalang wika ni Analu. Nag-a-adjust lang yon sa pambabasted mo, sagot ni Baby. Pasasaan ba at makakalimutan ka rin niya? Lalo na ngayon, ang tangkad na niya at lalong gumuwapo. Tiyak na marami na siyang kaklasing babae na nagpapapansin sa kanya. But we must admit na onyo fakind ang kasong yan ni Rafael, wika ni Vina. Magpapainom ako sa buong barangay namin kung nakuha man lang ng estranged husband ko ang kahit 1/4 ng loyalty sa iyo ng bagets niyon. Bago pa kasi maisilang ni Vina ang anak ay nakipaghiwalay na ito sa asawang saksakan ng babaero. Mag-isa ngayong binubuhay ni Vina ang anak. Napailing na lamang si Analu. Kung sana lang ay nabaligtad ang sitwasyon. Sana ay si Rafael na lamang ang mas matanda at siya ang mas bata. It would be much more acceptable to herself and to the people around them. Ivy look exhausted, Anne, sabi ni Brendan at inalalayan siya sa siko habang bumababa sila sa ground floor ng ospital. Puno ang 2 elevators kaya kahit napapagod na, sa hagdan na lamang sila dumaan. Wala akong magagawa, may nakakonfine na sa hospital suite, pakli ni Analu. Kailangan ng personal supervision ang ipiprepare na pagkain para sa pasyente. Tinawagan pa nga ako ng hospital director para gawin yon. Ihahatid na kita. Huwag na, I can manage. May klase ka pa, di ba? Hindi niya alam kung pagmamasters din ang tawag sa kinukuhang kurso ng manliligaw. Ang alam lang niya ay tungkol din iyon sa radiology. Hindi rin ako mapapalagay hanggat hindi ko nakikitang settled at safe kang nakauwi sa bahay niyo. Puyat ka. Halos hindi mo na nga maimulat ang mga mata mo. Let me drive you home. Hindi na tumanggi pa si Analu. Hinayaan niya ang sariling igiya ni Brendan hanggang sa parking lot. Nakatulog na siya sa biyahe at nagising lang nang maramdamang tila siya lumulutang. Nang imulat niya ang mga mata, karga na siya ni Brendan paakyat sa kanilang unit. Napahimbing pala ang tulog ko. Ibaba mo na ako, kaya ko namang maglakad. Iniisip niya ng mga sandaling iyon kung may nakakita kaya sa mga kapitbahay sa pagkarga sa kanya ni Brendan mula sa kotse. Doon na lang sa pinto, ani Brendan na tila natutuwa pang buhat-buhat siya. Alam kong pagod na pagod ka na.
Sa harapan ng ngunit siya ibinaba ni Brendan. Pumasok pa ang lalaki at tiniyak na magiging komportable siya sa pagtulog. Magbibihis pa ako, ano ka ba? Natatawa na si Analo nang sabihin ng manliligaw na mahiga na siya sa kama at ito na ang bahalang magsara ng pinto. Hindi niya inaasahan ang gagawin ni Brendan, hinalikan siya sa noo. Sleep tight, Andy. Saka pa lamang ito tumalikod at lumabas ng unit. Napangiti si Analo. Gusto niya ang ginagawang pag-aasikaso ni Brendan. Gusto niya ang mga paglalambing na nakikita sa lalaki. She felt she was beginning to like him a lot every day. Hindi pa natatagalang lumabas si Brendan nang may mag-doorbell. Napilitan siyang lumabas. Isang malungkot na anyong Rafael ang napagbuksan niya ng pinto. Walang kibong iniabot sa kanya ng binatilyo ang 3 bars ng Cadbury Milk Chocolates, wala isa mang katagang nanulas mula sa bibig hanggang sa bumaba na ng kanilang palapag. May humaplos na awa sa dibdib ni Analo. Natitiyak niyang nakita ni Rafael ang pagkarga sa kanya ni Brendan kanina. At tiyak din niyang nagsiselos. Nasa mall si Analo kasama ang mommy isang araw ng linggo. Kahit noong hindi pa man siya nakakagraduate ng college, ay maluwag na ang buhay nilang magina. Nahasa ng husto ang business acumen ng kanyang mommy. Hanggang sa tulungan sila ng isa nilang may kayang kamag-anak na nagalok ng kapital. Dahil doon ay nakapagpatayo sila ng maliit na jewelry store na katulad ng sa mga tindahan ng alahas sa Binondo. May mga suki na rin ang mommy na mga mag-aalahas, kaya hindi na kailangan pang maghanap ng customers sa kung saan-saan. Mas marami ng panahon ngayon ang ina sa sarili at sa kanya. Patungo sila sa paborito nilang shoe store nang maramdaman na naman ni Analo na tila may nagmamasid sa kanya. Hackles rising, she instantly held on to her mother's wrist. Napahinto ang ina sa paglakad at nagtataka siyang tiningnan. Bakit? Sa halip na sumagot ay iginala lang ni Analo ang mga mata. Don't tell me, nararamdaman mo na namang may nagmamasid siyo, anang ina. Hindi pa rin umimik si Analo, patuloy lang na ginagalugad ng mga mata ang paligid. Hindi naman gaanong marami ang tao sa palapag na kinaroroonan. Kung dati ay natutuhan na niyang ipagwalang bahala ang pakiramdam na iyon, ngayon ay inabot na niya ang puntong nainis na siya. Kaya kailangan na talaga niyang malaman kung talagang mailihim na nagmamasid sa kanya o kailangan na niyang magpatingin sa isang psychiatrist. Anak naman, bakit ba hanggang ngayon hindi mo maihiwalay sa sistema mo ang pakiramdam niyan? Batid niyang napu-frustrate na rin ang mommy niya sa kakaiba niyang intuition, kung intuition niyang matatawag iyon. Wala akong makitang rason para mailihim na, naudlot ang iba nitong sasabihin nang biglang manlaki ang mga mata. Oh, Isay. I can feel it, too. Saglit lang at kapwa na nila inililibot ang mga mata. Di kaginsa-ginsa, itinuro ng ina ang isang lalaking nakajacket ng dark blue at papalayo na patungo sa glass elevator. Ang taong yon parang pamilyar, wika ng ina. Bago pa makahuma si Analo ay hatak-hatak na siya ng ina patungo sa direksyong tinutumbok ng dikilalang lalaki. Sigurado ka, mommy? Hindi na nakasagot ang ina dahil patakbo na nilang sinusundan ang lalaki. Ilang di pa na lang marahil ang layo nila sa lalaki nang bago sumara ang pinto ng elevator, ay nagawa nitong isiksik ang sarili sa maraming taong lulanyon. Nanlulumong napatingin kay Analo ang mommy ng pinto na lamang ang abutan nila. Subalit saglit lang iyon. Muli siya nitong hinatak patungo sa pababang escalator. Nagsisiksikan naman ang mga tao roon kaya hindi nila magawang mapabilis pa ang pagbaba. Nang makarating sila sa ground level, paakyat ng muli ang elevator. Sino ang nakita mo, mommy? Usisa ni Analo nang hatakin sa isang tabi ang inang bakas ang panlulumo sa anyo. I was not so sure, pero parang ang daddy mo ang taong yon. He seemed preoccupied lately. Puna ni Brendan kay Analo habang sakay siya ng kotse ng lalaki. Katulad ng madalas mangyari ngayong sabay ang kanilang duty, ihahatid na naman siya nito pa uwi. May problema ka ba? Naiisip ko lang ang daddy ko. Naikwento na niya kay Brendan ang tungkol sa pag-abandona ng kanyang daddy sa kanilang mag-ina. Namimiss mo pa rin siya hanggang ngayon, hindi ba? I missed having a father pero hindi ko namimiss si daddy. Tinapunan siya ng lalaki nang hindi naniniwalang tingin. 12 years old ka pa lang nang iwan niya kayo. Sa edad nyon, attached ka pang masyado sa parents. It's been 11 years, Brendan. Sa haba ng mga taong yon, kung ano mang attachment mayroon ako dati kay daddy, nakalimutan ko na.
Sinasabi niya iyon ngunit sa sarili ay hindi rin siya tiyak. Ayaw niyang tiyakin. Ayaw niyang buksan ang mga alaalang sinikap na niyang ilibing sa loob ng 11 taon. Kahit sa Diyos, hindi niya makuhang ipabukas iyon. Paano kung mahal pa rin niya kayo? Kung nariyan lang pala siya sa paligid at lihim na nakamasid sa inyo ng mommy mo. Napatingin si Analu sa lalaki. Kung hindi lang kailan lang sila nagkakilala, ay sasabihin niyang alam ni Brendan ang tungkol sa pakiramdam niyang mailihim na nagmamatsyag sa kanya. Kung totoong mahal pa rin niya kami, hindi niya hahayaang humaba pa ang mga taon ng pagkakahiwalay niya sa amin. Kahit nga si mommy, matagal na ring nakarecover sa pagalis niya sa buhay namin. Ano naman ang malay mo kung patagong nagkikita ang mommy at daddy mo? Nakakunot ang noong muli niyang tiningnan si Brendan. Papasa na itong investigador sa palagay niya. Are you sure radiology ang minamaster mo at hindi criminology or law? Natawa naman ang lalaki. Posiblyon, hindi ba? Imposiblyon. Masyado kaming close ni mommy para hindi ko mahalata sa kanya ang mga ganon ng secret. Isa pa, bakit kailangan pa nilang patagong magkita kung sakaling nga? Mag-asawa naman sila. May punto ka riyan. Hindi na umimik pa si Brendan pagkatapos. Para tuloy naguguluhan si Analu. Isa lang ang dahilang naisip niya, kaya ito umaakto ng ganoon ang manliligaw. Do you think okay lang sa parents mo na makipagkaibigan ka sa tulad kong produkto ng broken family? Tanong niya. Bumaling agad si Brendan sa kanya, nakangiti. First, wala na akong parents, pareho na silang patay. Secondly, kahit noong nabubuhay pa sila, hindi sila nakikialam sa pagpili ko ng kaibigan. And lastly, kung nabubuhay pa sila ngayon, tiyak na 100% kang pasado sa kanila para sa akin, wika nito at kumindat. Naginit ang mga pisngi ni Analu sa huli nitong tinuran. Noong nakaraang Sabado ay nilinaw na ni Brendan sa kanya ang nais mangyari sa kanila. At kahit natuwa siya at kinilig pa, sinabi niyang nais muna niyang magkakilala pa silang mabuti. Ipinaparada pa lamang ni Brendan ang kotse sa parking area ng BSU, ay nakita na ni Analu si Rafael. May kasama itong isang maganda at smarting babae na sa tingin niya ay matanda lang ng kaunti sa kanya. Makakasalubong nila ang dalawa sa daang lalakaran nila ni Brendan. Mabagal lang na naglalakad ang dalawa kaysa saya. Para bang higit pa sa pagiging magkakilala lamang ang relasyon batay sa malalagkit na sulyap na ipinupukol sa isa't isa. Tila nga hindi pa rin sila napapansin ni Brendan. Parang gustong mainggit ni Analu sa babae. Malaya nitong sinusuklian ng mahinang tawa at mga ngiting may kumpiyansa si Rafael. At katulad nga ng sinasabi ng mga kabarkada, gwapo ang binatilyo. Lutang na lutang ang kagwapuhan ni Rafael sa mga ngiting ipinupukol sa babaeng kasama. At nakakaramdam siya ng inis. Nang malapit na ang dalawa sa kanila ni Brendan, saka pa lamang dumako ang mga mata ni Rafael kay Analu. Mumiti lang ang binatilyo sa kanya ng makalaglag pusong ngiti at nilampasan na sila. Hindi alam ni Analu kung anong klaseng ekspresyon ang nakabakas sa kanyang mukha nang makita siya ni Rafael. Ang natitiyak lang niya, hindi iyon ngiti. Hindi ba, yon ang lalaking laging nagbibigay sa iyo ng chocolates? Nagbaling siya ng tingin kay Brendan, bumagal ang lakad. Paano mong nalaman ang tungkol doon? Naikwento ng mommy mo sa akin. Nang minsan kasing pumunta ako sa inyo at wala ka pa, habang naghihintay ako, nagkakwentuhan kami ng mommy mo. Tiempo namang umakyat nga ang lalaking iyon sa inyo at tinatanong ka. Yeh! 8 years old pa lamang si Rafael. Yon ang pangalan niya, nang magsimula siyang magbigay sa akin ng chocolates. Ang lakas ng loob naman ligaw ng loko. Nahinto na nga lang ng patigilin ko. Mukha namang nakahanap na siya ng ipapalit siyo. Ikinibit lang ni Analu ang mga balikat bilang tugon. Ayaw niyang isipin ang babaeng kasama ni Rafael ang pinagbalingan nito ng pansin. Parang nasasaktan siya. Sinikap na lamang niyang isantabi muna ang bagay na iyon. Nakakagulo lamang iyon sa isip at damdamin. Nakaalis na si Brendan nang may kumatok sa pinto ni na Analu. Nasa tindahan ang mommy niya, kasama ang kanilang kawaksi. Ayon sa post-it note na nakadikit sa refrigerator, mag-grocery ang dalawa bago umuwi. Kaya nag-iisa lamang si Analu sa bahay. Hindi niya inaasahan ang taong mapagbubuksan. Rafael. Pwede ba tayong mag-usap? Anang binatilyo, formal ang anyo. Binigyan naman niya ng daan si Rafael upang makapasok
at iginya sa kusina kung saan kasalukuyan niyang tinitimpla ang marinade ng pork pigi na gagawin niyang hamonado. Daod na ang karne, kaya sinimulan na niyang ibabad sa pinaghalong pineapple syrup mula sa nakalatang pineapple chunks at pineapple juice. Ni minsan hindi mo ako pinakiharapan gaya ng pakikiharap na ginagawa mo sa lalaking naghatid sa iyo o sa mga nanligaw sa iyo, sumbat agad ni Rafael sa formal na tinig at anyo. Kung hindi sa komedor, dito sa kusina o kaya naman sa ibaba, sa garden bed. May katotohanan man ang sinabi ng binatilyo ay hindi na lamang pinansin ni Analu. Akala ko ba nagkaintindihan na tayo, Rafael? Kinausap na kita para putulin ang kahibangan mo sa mahabang panahon. Hindi kahibangan ang nararamdaman ko para siyo, he said almost defiantly in measured tone. Ngayon lang niya napansing mas buo na ang tinig ni Rafael ngayon, mas lalaki ng pakinggan. Besides, mukha namang nakahanap ka na ng mapagbabalingan. Maganda ang babaeng kasama mo kanina. Disappointed lang ako dahil mukhang mas matanda pa sa akin ang nakuha mo, wika ni Analu. Hindi sumagot si Rafael. Napatingin tuloy si Analu rito at nakitang titig na titig ang binatilyo sa kanya na tila ba may kung anong matutuklasan sa kanyang mukha. Nagsiselos ka ba? Hindi niya tiyak kung selos nga ang naramdaman kanina sa babaeng kasama ni Rafael. Kung ano man iyon, sinikap na lamang niyang ikubli iyon ng pagkaknatawa. Bakit naman ako magsiselos? Lumapit pang lalo kay Analu si Rafael, hindi inaalis ang titig sa kanyang mga mata. Nawala ang tawa niya. Hindi na niya alam kung anong reaksyon ang ipinapakita ngayon ng kanyang mukha nang kunin nito ang mga kamay niyang nakalubog sa pinagbababara ng karne. Malamang na nakamaang siya. May bikig na kagyat na humarang sa lalamunan ni Analu nang dalhin ni Rafael ang kanyang mga daliri sa bibig. He tasted the juice and the syrup with his tongue slowly licking her fingers. Tila nagsaestatwa siya dahil sa ginawa nito, at lalong nanigas sa kinatatayuan nang tikman naman ang kanyang bibig na nakaawang pa rin sa pagkatigagal. Nalasahan niya ang maasim matamis na katas ng pinya. Tikim lamang naman ang halik iisang segundo. Ngunit bakit tila ibig magsagulaman ang kanyang mga tuhod? Ginisawan siyang bigla ng pawis na katulad sa epekto ng paracetamol sa isang mataas ang lagnat. Bago pa makapag-isip si Analu, isang malakas na sampal ang pinadapo niya sa pisngi ni Rafael. Hindi iyon ang nais gawin ng kanyang kalooban, ngunit iyon ang reaksyon ng isip niyang napahiya. Bakit hinayaan niyang halikan siya sa ganoong paraan ni Rafael? Nahihibang na yata siya. Hapong-hapong napasandal si Analu sa kitchen counter pagkatapos. Umalis ka na, Rafael. Halos bulong na lang ang tinig na lumabas mula sa kanyang bibig. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Baka po nagtampo siya nang mabalitaan niyang may boyfriend na ako. Kaya naman pala. Kung sa bagay, mabuti na nga rin siguro yun para maputol na ang pagkahibang noon sa iyo. Kung hindi na kayo magkikita, baka makalimutan na rin ni Effie ang puppy love niya siya. Alanganing ngiti ang iginanti ni Analu sa tila panunudyo ng ginang. Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit binabaha siya ngayon ng lungkot nang malamang hindi na roon titira si Rafael. Minsang lumabas silang muli ni Brendan nang ihatid si Analu ng nobyo sa kanila, nadatnan nilang balisa ang mommy niya. Nang makita sila ay bigla na lamang siyang niyakap at iniyakan. Effie, what's wrong? Naaalarmang usisa ni Analu habang nakatingin sila sa isa't isa ni Brendan, nakamarka ang pagtataka sa mga mukha. Iyak lang ang nakuhang itugon ng ina. Yakap pa rin ang ina na iginya ito ni Analu paupo sa sofa. Lalo siyang nagalala para sa mommy. Handa siyang makipagbasagan ng mukha sa taong mananakit sa ina. Ganoon ito kahalaga sa kanya. Ganoon ka-protective mula nang abandonahin sila ng kanyang daddy. Hinayaan lang niyang humupa ang bugso ng iyak ng ina bago muling nagtanong. Bakit, Jinley? Ano nang nangyari? Listo namang inabutan ito ni Brenda ng isang basong tubig. Salamat, wika rito ng mommy niya na isang lagok lang naman ang nakuhang inumin. Sumagap muna ito ng hangin bago muling nagsalita. Nakita ko ang daddy mo. Sinilip ni Analu ang mommy niya sa silid. Payapa na itong natutulog ngayon. Saka pa lamang niya nagawang bumalik sa kanyang silid. Mukhang siya ang hindi makakatulog magdamag. Ayon sa kwento kanina ng kanyang mommy, may dinalaw itong isang kaibigan sa ospital. Nasa visitor's lounge daw. Doon nito nakita ang kanyang daddy, yakap ang isang umiiyak na babaeng hindi nalalayo sa edad ng kanyang ina.
Katabi raw ng mga ito ang dalawang lalaki na natitiyak ng mommy niyang mas matanda pa sa kanya. Kamukha raw ng kanyang daddy ang dalawang lalaki. Iyon ang iniiyakan ng mommy ni Analu. Kung tama raw ang sapantahan nito na anak ng daddy niya ang dalawang lalaki, iisa lamang daw ang kahulugan yon. May naunang pamilya ang daddy niya bago nagpakasal sa kanyang mommy. Granted na naunang pamilya ng daddy niya ang nakita kanina ng mommy, ngunit bakit hindi na ito nagpakita pa kahit man lang sa kanya sa loob ng 11 taon? After all, anak din naman siya. Hindi na nito inalalang nangangailangan din siya ng kalinga ng isang ama. Na kailangan din niya ng tulong para sa kanyang pag-aaral noon at iba pang pangangailangan. Mabuti pa ang aso, hindi iniiwan ang mga tuta. Ngunit ang daddy niya. Pinigilan ni Analu ang paglitaw ng mapapait na alaalang nakaimbak lamang sa pinakatagong bahagi ng puso at isipan. Diyos ko, tulungan po ninyo akong matagpuan ang mga sagot sa aking mga tanong. Ayoko po ng ganitong pakiramdam. Ayoko pong tuluyang mamuhi sa taong nagbigay sa akin ng buhay. Bago maglipat linggo, hindi inaasahan ni Analu na mapagbubuksan ng pinto ang taong laman ng mga paghihirap ng mga kalooban nilang magina. Daddy. Pakiramdam ni Analu ay may malakas na puwersang tumama sa kanya at nagpanginig sa kanyang katawan pagkakita sa ama. Kay tanda na nitong tingnan. Malalalim na ang gatla sa noo. Mapuputi na rin ang dati ay itim na buho. Marami ng guhit na nakamarka sa tila pagod na mukha. Hindi ako magtatagal, anak, anitong nakalarawan ang pananabik sa mga mata, ngunit nanatiling nakatayo lang at nakaharap sa kanya, pinagmamasdan siyang mabuti. Napilitan lamang akong makipagkita sa iyo dahil kay Brendan. Layuan mo siya, anak. Iba ang pakay niya sa pagpapaibig sa iyo. May taong malapit sa kanya na nasa likod ng lahat ng ito. Inutusan siya nito na lapitan ka at paamuin, babala ng ama. Alam kong hindi ako dapat makipagkita sa iyo, ngunit kailangan. Ayokong mapasubo ka kay Brendan, anak. Kahit habang buhay mo na akong kamuhian, mas gugustuhin ko pa iyon kaysa mapahamak ka sa mga kamay niya. May asawa na si Brendan. Nakikiusap akong layuan mo siya bago mahuli ang lahat. Mabilis nitong nahawakan ang kanyang kamay at pinisil. Nakita na muna ni Analu ang namumuong luha sa sulok ng mga mata ng ama bago siya tinalikuran. Mabilis ang mga hakbang na bumaba na ito sa palapag ng kanilang unit. Humabol siya nang magawa niyang makahulagpo sa shock na lumukob sa kanya pagkakita sa ama. Subalit nang makababa, hindi na niya alam kung saan na ito lumusot. Parang bulang naglaho sa kanyang paningin. Paakyat pa lamang si Analu sa hagdan upang muling bumalik sa kanilang unit ay umaalagwa na ang mga luha. Nang marating niya ang sariling silid, nagkaroon na ng tunog ang pag-iyak. Hinayaan niyang lumabas ang maalat na likidong iyon at ang pait na ilang taon ding naimbak sa dibdib. Inakala niyang kasama noon sa taguan ang pagkamuhi sa sariling ama. Ngunit pagkakita niya rito kanina, parang may sariling isip ang mga braso na nagnanais yumakap dito. Ganoon na lamang ang pagsisikap niyang hindi itapon ang sarili sa dibdib ng ama, yumupyop doon hanggang sa mailabas na niya ang lahat ng hinanakit. Diyos ko, ito po ba ang sagot ninyo sa mga dasal ko? Tulungan po ninyo akong maging matatag sa mga matutuklasan ko pa. Nagpasya si Analu na huwag na lang sabihin sa mommy ang pakikipagkita sa kanya ng kanyang daddy. I'm sorry, Brendan, pero kumakalas na ako sa relasyon natin, sabi ni Analu. Masakit sa kalooban na sabihin iyon dahil mahal na niya ang lalaki. Nauna na muna niyang iyakan ang pasya bago niya nakuhang harapin si Brendan. Wala siyang pakialam kung mahantad man dito ang namamaganyang mga mata. Hindi naman agad naniwala si Analu sa sinabi ng daddy niya. Nag-imbestiga muna siya. Inalam mula sa 2001 file ni Brendan sa ospital ang civil status at nakumpirmang may asawa nga ang lalaki. Kung paanong naibibigay nito ng buo ang pansin sa kanya, kahit off-duty sila ay hindi niya alam. Ano? Kumunot ang noo ni Brendan sa pagkabigla at pagtataka. Binibiro mo ba ako, Ann? Minabuti niya huwang nang magpaligoy-ligoy. Makatatagal lang sa pag-uusap nila. Humugot siya ng hininga bago muling magsalita. Alam ko nang may asawa ka. Lalong nagulat ang lalaki, tila namutla pa. You don't have to explain anything, Brendan. Sapat na ang mga nalaman ko para putulin na ang relasyon natin, wika ni Analu sa pilit na pinatatatag na tinig. Hindi ako papayag. Napatayo pa ito, madilim ang mukha.
Wala kang magagawa kung ayaw ko na. Pero nagmamahalan tayo. Walang permanente sa mundong ito, Brendan. Maglalaho rin ang sinasabi mong pagmamahalan. Muling naupo si Brendan sa tabi niya. Ann, matagal na kaming hiwalay ng asawa ko. Ang totoo, may iba na siyang asawa ngayon. Hindi naman kami nagkaanak. Kaya pwede naman tayong magpatuloy sa relasyon natin. Doon na nayamot si Analu. Niloko mo na nga ako, gusto mo pang konsintihin ko ang mali mong pananaw. Brendan, kahit gaano pa kita kamahal, there's no way can allow us to continue with this. Kalimutan mo na ako at kalilimutan na rin kita. Marahil ay nakita nito ang pinalidad sa kanyang mga binitiwang salita, kaya walang imik na bumaba ng unit. Ibig mong sabihin, sinagot mo na si Brendan, Ann, nasisiyahang hingi ng kumpirmasyon ni Baby. Sinamahan ni Analu ang kanyang kaibigan na patingnan ang anak sa pediatrician ng araw na iyon. Kay Baby niya unang isiniwalat ang naging pasya matapos ang huli nilang pagkikita ni Rafael. Inisip niyang mas mapapayapa ng pagtanggap niya sa pag-ibig ni Brendan ang gulong nilikha sa sistema niya ng ginawa ni Rafael. Kaya dali-dali siyang nagpasyang sagutin na si Brendan. Hindi siya nagdasal. Hindi kinonsulta ang Diyos sa desisyon. Kung tama man o mali ang kapasyahang iyon, saka na lamang niya iisipin. Officially ay mag-boyfriend na kami, wika ni Analu. Niyakap siya ni Baby. Finally. I'm happy for you, friend. Thanks. Mataman siyang pinagmasdan ng kaibigan kapag kuwan. Nakangiti ka pero bakit parang hindi ka masaya? I know you, hindi ganyan ang hitsura mo kung totoong masaya ka. Idinaan ni Analu sa tawa at pagbibiro ang sagot. Hey, naisali na yata sa iyo ni Josephine ang pagiging psychoanalyst, ah. Are you sure you're ready for this, Ann? Marahan niyang hinampas sa braso si Baby. Ano ka ba? 23 na ako, ano pa ba sa sarili ko ang dapat kong ihanda? Hindi lang naman ang physical maturity mo ang dapat nating i-consider sa pakikipagrelasyon. Importante ring iyon talaga ang gusto mo at handa ang kalooban mo. Baby, sigurado ako, okay. Minulagatan lang si Analu ng kaibigan kasabay ng pagkikibit-balikat. Alam niyang iginagalang ni Baby ang pasya niya, ngunit may ibang pananaw sa kanyang desisyon. Hindi na niya inihatid pa sa bahay ang mag-ina. Naghiwalay na sila sa klinika. Tinawagan kasi siya ni Brendan. Nang malaman ng nobyo na wala siya sa kanila ay nagyaya na lang itong mag-bowling. Napagpasyahan nilang magkita na lamang sa bowling alley. Nawala naman ang pananamlay ni Analu nang nagbo-bowling na sila. Mahusay si Brendan at hindi rin naman siya nagpapahuli sa score. Maingay itong maglaro kapag nakaka-strike. Humihiyaw at napapatalon pa kaya naaaliw siya ng husto. Inabot na sila ng gabi bago nila naisipang umuwi. Dapat, may follow-up ang laban nating yon, sabi ni Brendan nang pasakay na sila sa kotse ng nobyo. Pagod na sila ngunit masasaya ang hitsura. Nagawang itaboy ng enjoyment nila ang mga bagay na nagpapabigat sa dibdib ni Analu. Hintayin mo munang makapag-practice ako ng husto bago uli tayo magharap. Noong tag-ulan pa ako huling nag-bowling. Malapit na uling magtagulan nang maulit akong maglaro ngayon. Samantalang ikaw, mukhang laman ng bowling alley. Lugi ako syo, sabi ni Analu. Hindi naman. Inspired lang kasi ako kaya natalo kita, wika ni Brendan. Ganon. Lalo na kapag ganyang nakangiti ka sa akin na parang love na love mo ako. Nagtaas baba pa ang mga kilay ng nobyo habang nakangisi sa kanya. Natawa si Analu. Para pong timang yan. Nagulat siya sa sumunod nitong ginawa. Pinupog nito ng halik ang kanyang mukha na animo ay pinanggigigilan siya. Nang halikan siya nito sa mga labi ay hindi siya tumutol. Ngunit hindi rin naman niya magawang gumanti. Hindi naman nagtagal ang halik. Herm. Balik kaya tayo uli sa bowling alley. Natriple na ang pagka-inspire ko, patuloy na pagpapakwela ni Brendan na parang dati na siyang hinahalikan. Pakiramdam ko kahit si Paing Nepomuceno, makakaya kong talunin ngayon. Ihatid mo na nga ako. Baka imbes na tumakbo itong kotse mo, ilipad tayo sa pagyayabang mo, pangangantyaw naman ni Analu. Nang dumaan ang sasakyan ni Brendan sa tapat ng unit ni na Rafael, napansin ni Analu na wala ang kulungan ng asong si Choco. At ang mas ipinagtataka niya, maging ang aso ay wala rin. Nang dumako ang paningin niya sa bintana ng bahay ni na Rafael,
Umaasam siyang makikita roon ang binatilyo. Subalit ni hindi gumagalaw ang kortina roon. Hindi man sinasadya, nabahira ng lungkot ang saya ni Analo sa paglabas nila ni Brendan. Kinabukasan, pauwi na si Analo at ang mommy niya mula sa simbahan nang batiin sila ng ina ni Rafael. Nagpapahangin si Rodora habang nakasandal sa isang recliner sa tabi ng garden bed. Bakit nga po pala wala na ang kulungan ni Choco? Nasaan na ang aso niyo, tita? Tanong ni Analo sa ginang. Sumingit na magpaalam ang mommy niya at sinabing mauuna na matapos ngitian at gantihan ng pagbati si Rodora. Nagpaiwan naman si Analo at naupo sa inialok na monoblock chair ng ginang. Nasa mga magulang ko na, isinama siya roon ni Rafael, wika ni Rodora. Parang ibig kabahan ni Analo sa sinabi nitong iisinama. Bakit po? Mahal na mahal ni Rafael ang aso. Kaya nga isinama na niya. Doon na kasi siya titira. Noong nakaraang linggo pa nga siya inihatid doon ng mister ko. Nagulat siya sa inihayag ng ginang. Bakit po? Ang sabi niya sa akin, para daw mas mapalapit siya sa university. Kesyo mahirap daw sumakay rito sa atin tuwing umagang rush hour. Masyado pa raw magasto sa pamasahe. Pero pakiramdam ko, tuluyan lang siyang nagtampo sa iyo, Ann. Sa akin po. Bago kasi siya magpaalam sa amin ng daddy niya, parang ang lungkot-lungkot niya. Inusisa ko nga kung may problema siya, panailang naman ang tanggi niya. Nagkakaganoon lang naman yon kapag may tampo siya sa iyo. Ano ba ang pinagtalunan niyo ni Ese? Tanong ni Rodora. Baka po. Hindi alam ni Analo kung paano sasabihin ang namagitan sa kanila ng anak ng ginang. Nanasampal niya si Rafael nang huli silang magkita. Mabait si Rodora, ngunit alam din niyang protective ito, lalo na sa feelings ng anak. Parang sasabog ang dibdib ni Analo sa sama ng loob, ngunit naging matatag siya. Hindi na niya inalam mula kay Brendan kung sino ang taong ayon sa daddy niya ay nagutos sa lalaki upang paamuin siya at paibigin. Sapat nang nalaman niyang may asawa na ito para pagpasyahan ang pagtapos sa kanilang relasyon. Dinampot niya ang telepono. Vina, pwede ba tayong magkita ngayon? May problema ba, Ann? Tugon ng kaibigan sa kabilang linya. Pinigil ni Analo ang sariling mapaiyak. Magana ang kanyang mga mata dahil kagabi pa siya lumuluha. It's about Brendan. Mukhang naramdaman agad ni Vina ang kanyang estado dahil hindi na nagusisa pa. Nandito lang ako sa bahay. Tamang-tama, kinuha ni Mama ang baby ko. Punta ka na lang dito. Salamat. Alam kong maaasahan kita. Tinawagan din ni Analo ang kanyang mommy at ipinaalam na pupunta siya sa bahay ni Vina. Saka pa lamang siya nagbihis at nagayos ng sarili. Tinambakan niya ng concealer ang namamagang mga mata but to no avail. Bago lumabas ng bahay, nagsuot muna si Analo ng shades upang ikubli ang pamamaga ng mga mata dahil sa pagyak. Napatda siya ng pagbaba niya ay makita si Rafael na nakatayo lamang sa entrance door ng condominium. Ang hula niya ay kanina pa ito roon. Marahang lumapit sa kanyang kinatatayuan si Rafael, puno ng hindi maipaliwanag na paghihirap ang anyo. Napansin din niyang mas payat ito ngayon. Sa kasalukuyang estado ni Analo, parang gusto niyang yumapos sa binatilyo, aluin and, at the same time, ihinga ang mga sama niya ng loob. Ann, I'm sorry dahil napagalit kita last time. I'm not sorry that I kissed you, though. It was the best experience that I'd keep here, itinuro ni Rafael ang dibdib. The best memory. At hindi mo maaaring alisin yon sa akin. Pasensya ka na rin dahil hindi ko mapigil ang sarili kong makita ka uli. Anito na tila lalong nadagdagan ang paghihirap ng loob. Kahit alam kong sinabihan mo na akong huwag nang magpakita pa siya. Napasinghot si Analo. Lalo pang lumapit si Rafael at maingat na inalis sa kanyang mga mata ang shades. Tumambad dito ang luhaan niyang mga mata. Akmang papahiran nito ng mga daliri ang kanyang basang pisngi nang ibabang muli ang kamay at isuot uli ang shades sa kanya. Can you have a minute? Akyat muna tayo sa unit niyo. Siguro naman, hindi magagalit sa iyo si Brendan kung mahuhuli ka sa date niyo ng ilang minuto. Hindi pinansin ni Analo ang patutsada. Hindi pa siya nakapipihit nang maramdaman niyang dumaan sa tabi nila ang babaeng occupant ng unit sa ibaba. Kaya pala hindi itinuloy ni Rafael ang pagpupunas sa kanyang mga luha. Pasimple na lamang niyang pinunasan iyon ng mga palad.
Nang makaakyat na sila sa unit, pagkapinid pa lamang ng pinto, hinarap ni Rafael si Analo at inalis na naman ang kanyang shades. May hawak na itong printed na panyong gaya ng bandana. Hinawakan siya sa baba at marahang dinampian ng panyo ang kanyang pisngi. Ayokong isiping pinaiiyak ka ni Brendan. Kung ano man ang dahilan ng pagyak mo, it pains me na wala akong magawa para iiwas ka roon. Is he causing those tears? Sukat sa magkahalong sakit at tender expression na nakamarka sa anyo ni Rafael, hindi na nakayanan pa ni Analo ang sarili. Lumuluha na namang yumapos siya at isinubsob ang mukha sa dibdib ng binata. Hinagod-hagod ni Rafael ang kanyang ulo at likod hanggang sa kumalma ang kanyang paghikbi. Nang mapayapa siya ay dinala siya sa mahabang sofa. Makikinig ako kung gusto mong magsalita, ani Rafael nang marahil ay mapunang maayos na siya. Nalaman kong may asawa na si Brendan. We just broke up. Iyon lang ang sinabi ni Analo. Ayaw na niyang magsalita pa. Iti-trigger na naman yon ang balon ng mga luha. Tila nakakaunawa namang isinandig lang ni Rafael ang kanyang likod sa dibdib nito sa halip na magsalita, at ang mga braso naman niya ang hinahagod habang nakadikit ang pisngi sa kanyang ulo at iniugoy ang kanilang mga sarili. Hindi alam ni Analo kung saan natutuhan ni Rafael ang ganoong pagalo. Nadiskubre niya ngayon na mabisa palang pampakalma ang ginagawa ng binatilyo. May kalahating oras yata sila sa ganoong posisyon bago nagawang kumalas ni Analo mula kay Rafael. Tutuloy ka pa ba sa pupuntahan mo? Tanong ni Rafael nang umurong na siya ng bahagya upang lumayo sa pagkakadikit sa binatilyo. Sagot ni Analo. And I hope na hindi iyon sa manlolokong Brendan yon, wika nito, nagtatagis ang mga bagang. Sa kabila ng katatapos na pagyak ay natawa si Analo. No, galing na siya rito kanina. Wala na akong dahilan ngayon para makipagkita pa sa kanya. Kay Vina ako papunta. Are you sure okay ka na? Nasa tinig at anyo pa rin ni Rafael ang concern sa kanya. May haplos ng tuwang dala ang purong concern na iyon sa puso. Okay na ako, and I owe it to you, pakli ni Analo. Malakas ka naman sa akin, okay lang. Pinisil siya ni Rafael sa braso. Makakalimutan mo rin ang Brendan yon. Hindi talaga siya ang God's best mo. Alam ko. Sumagi sa isip ni Analo ng mga sandaling iyon na hindi nga pala niya kinonsulta ang kalooban ng Diyos sa pagsagot niya kay Brendan. Ito ngayon ang kanyang napala. Mabuti na lamang at nalaman niya ang tunay na pagkatao ni Brendan bago siya tuluyang mapasubo. Saglit siyang pinagmasdan ni Rafael at tumango-tango, napapangiti pa. Suot mo pa rin ang singsing na bigay ko. Ibig bang sabihin niyan, pwede na uli akong magpakita siya sa ibang araw? Hindi nakasagot si Analo. Nasanay na siyang suot ang singsing kaya hindi man lang sumagi sa isip na hubarin iyon kahit ng araw na nasampal niya ang binatilyo. Kahit paminsan-minsan lang. I really missed seeing you, untag ni Rafael, nawawala na ang ngiti. Pinagalaw niya ang noo at mumiti. Nagalit lang ako kaya ko nasabing huwag ka nang magpakita sa akin kahit kailan, Rafael. I never meant what I said then. Hindi lang kita kapitbahay. Kasama ka sa ilang malalapit kong kaibigan. And I'm sorry I said that. Of course, maaari ka pa ring pumunta rito. Napangiti na rin si Rafael, tila biglang nahiya. Wala niyon sa akin. Magpapaalam na pala ako. Tumango si Analo at iginya na si Rafael sa pintuan. Thank you for being here for me. Kahit anong oras mo ako kailangan, magpasabi ka lang. Dumukot ito sa bulsa at naglabas ng maliit na pastel card. Iniabot iyon sa kanya. Yan ang phone number sa bahay ng lolo't lola ko. Call me anytime. Kahit nasa school ako, mag-iwan ka lang ng message sa makakasagot siyo. Ngiting nagpapasalamat ang isinukli ni Analo. Baka gusto mong ihatid na kita kina Vina? Huwag na. Hindi na siguro ako tutuloy roon. Tatawagan ko na lang siya uli sa telepono. Pababa na si Rafael sa unang tukal nang muling pumihit paharap sa kanya. One thing more before I go, kaninang yakap kita at pinatatahan kita rito sa dibdib ko, I felt like Superman. Natawa siya ng mahina, lalo na nang patalon-talon pa itong bumaba ng hagdan na parang tuwang-tuwa. Bata pa talaga. Inaamin ni Analo na na-miss din niya si Rafael. Hindi nga ba at ang binata ang dahilan kung bakit sinikap niyang ituon na lamang ang pansin kay Brendan? At ngayong wala na si Brendan,
falling for Raphael seemed inevitable unless she would do something about it again. Oh God! Help me not to fall for him, please. Sayang naman, sa totoo lang, wala akong nakitang indication na may asawa na si Brendan. Nang weekend na iyon, pinuntahan si Analu sa bahay ng tatlong barkada. Ikinuwento pala ni Vina kina Baby at Josephine ang nangyari sa kanila ng dating nobyo. Kaya napasugod doon ang tatlo. Kahit maayos na siya at hindi na gaanong dinaramdam ang nangyari sa kanila ni Brendan, nagpapasalamat pa rin siya sa pagdamay ng mga kaibigan. Ako rin, Vina. Isipin mo na lang kapag off-duty niya, magkasama kami. Sabay kami ng duty sa hospital. Matagal pa siyang makipagtawagan sa akin kapag nasa bahay na siya. Kaya sino ba naman ang mag-aakalang may asawa na siya? It only proved na wala talaga sa hitsura ang pagkilati sa taong may asawa na, wika ni Josephine. Sandali nga, ani baby. Paano ka naman nagdudang may sabit na pala ang Brendan yon? Hindi ko ito sinabi kay mommy. Pinuntahan ako rito ng father ko, sagot ni Analu. Tinapunan siya ng hindi makapaniwalang tingin ng tatlo. Apparently, kilala niya ang pagkatao ni Brendan. May sinabi pa siyang ginamit lamang si Brendan ang taong malapit daw rito para paibigin ako and God knows what else. May mystery pa pala sa likod ng Brendan yan, tura ni Vina. Ano pa nang napag-usapan niyo ng father mo? Nagawa mo ba siyang tanungin kung bakit niya kayo iniwan? I was shocked. Bago pa ako makapagsalita ng anuman, umalis na agad siya. Sa mga huling nangyari sa akin, mas affected pa ako sa muling pagkikita namin ni Daddy kaysa sa breakup namin ni Brendan, pakli ni Analu. Hindi kumbinsido si Baby sa isinaad niya. Hindi maiiwasang magkita pa rin kayo sa hospital ng ex mong yun. Kaya ko, matatag na hayag ni Analu. Iningusan siya ni Josephine. Taray! Don't worry, kapag hindi ka pa rin nagka-boyfriend until you reach 25, tutulungan ka na naming maghanap ng God's best mo. Kinabukasan ng umaga, naglalakad si Analu patungo sa abangan ng sasakyan para sa pagpasok sa ospital nang tawagin siya ni Rodora. Iniabot nito sa kanya ang isang puting envelope na ang hula niya ay card ang laman. Nakasulat sa ibabaw ng card ang kanyang pangalan. Iniwan niya ni Ihisi kahapon bago siya bumalik sa mga lola niya. Pakiabot ko na lang daw siya, wika ng ina ni Rafael. Salamat po, tita. Mukhang masayang-masaya ang loko. Nagkabati na raw kayo. Mahinang tawa at tango lang ang iginanti niya bago nagpaalam. Coffee break na nagawang buklatin ni Analu ang card. Ginawa lamang iyon. Nakadikit sa gitna ng card ang isang scented linen paper at ang sulat doon ay mula sa letter transfer. Binasa niya ang nakasulat. The Lord is near to those who have a broken heart, and save such as have a contrite spirit. Binasa rin niya ang reference niyon, Psalm 34. Verse 18, New King James Version. May kapayapaang lumukob sa puso ni Analu matapos maunawaan ang kahulugan ng Bible verse na ibinigay ni Rafael. Sumagituloy sa isip kung paanong ang isang teener na katulad ni Rafael ay nagawang ihanap siya ng angkop na salita ng Diyos upang i-comfort lang siya. Mga salitang tila mga kamay na yumakap sa kanyang puso. Sapat na iyon upang maging masigla si Analu sa maghapon. Siglang hindi nabawasan hanggang sa pag-uwi. Kahit na nga nagkasalubong sila ni Brendan kanina sa hallway patungo sa kantin, nagawa pa niyang bigyan ang lalaki ng isang matipid na ngiti.